Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 3. Sa gitna ng linggong ito, ang ating bakasyon, narito po kami sa Dog and Wellness Farm para sa isang mahalagang simula ng araw. Habang ang mundo ay tila humihinto, kami naman ay patuloy sa paggalaw. Kasama ko po ngayon ang aking dalawang anak, sina Elohim at Kalim. Samahan niyo po kaming mag-ehersisyo dito po sa Dog and Wellness Farm. Papakita po namin ang magandang tanawin dito po sa ating kabukiran at kalupaan. Habang patuloy po ang ating pagtakbo, ako po ay magbabahagi ng kaunting impormasyon patungkol po sa ating kalusugan, gayon din po dito sa ating munting kabukiran. Ang farm na ito ay may lawak na 5 hektarya o 50,000 square meters. Sa kasalukuyan, pinapahinga muna natin ang lupa sa ilalim ng init ng tag-araw. Pero ang pagtakbo namin dito ay mas malalim na layunin. Sa bawat hakbang, nararamdaman namin ang kondisyon ng lupa. Kung mapapansin ninyo, bitak-bitak, tuyo ang lupa kung saan kami tumatakbo. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala nang pakinabang itong lupa na ito. Marahil ito ay paghahanda para sa susunod na taniman sa darating na rainy season. Sa gitna ng nararanasan nating krisis, dapat nating mapagtanto na ang lupa at ang mga bungang itatanim natin dito ang tanging pag-asa ng kumakalam na sikmura. Ang bawat butil ng palay at bawat gulay na nagmumula rito ay tugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Habang naglalakad at tumatakbo kami, mapapansin po ninyo ang aming tinatakbuhan. Hindi po ito semento, ito po ay malubak at uka-uka. Ilang beses na rin po kaming natipalok ng aking mga anak na si Elohim at Kalim. Pero po sa larangan ng aking practice na naturopathy, ito po ang aming natural gym. Ang ganitong terrain ay mainam para patatagin ang ating mga joints at tuhod. Sa bawat pag-adjust ng ating paa sa hindi pantay na lupa, pinapalakas nito ang ating mga joints na nagsisilbing bilang pundasyon ng ating katawan. Dito po pumapasok ang proprioception o ang kakayanan ng ating utak na kontrolin ang ating balanse nang hindi tumitingin sa paa. Ayon din dito sa Wolff's Law, ang ating buto at joints ay lalong tumitibay kapag nalalagay sa good stress, gaya ng pagtakbo sa uka-ukang lupa. Hindi lang tayo nagpapawis, sinasanay natin ang ating katawan na maging matatag. Isang katatagan na kailangan natin hindi lang sa kalusugan, kundi pati na rin sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay at ng krisis na ating kinakaharap. Malapit na rin tayong makaikot ng isang beses dito sa ating farm at nakita natin ang buong paligid magmula sa umpisa hanggang sa dulo. Ramdam namin ang init, ramdam namin ang pawis, pero kasabay nito ay ang pagpasok ng sariwang hangin at ang malamig na hamog ng umaga. Ito ang isa sa totoong transformation na kung saan ang ating katawan ay nagbabago at nagkakaroon ng paglilinis ng katawan o detoxification.
Habang nakikinig sa tinig ng kalikasan, ang pagtakbo sa lupang pagtatamnan ay nagpapaalala sa atin na tayo ay bahagi ng cycle ng buhay. Wind is blowing through our hair, the lights are shining everywhere. From up above and down below, we fall into the afterglow. So now, this is the perfect night tonight. Oh, oh, it's now or never. Come on, let's light up the sky. Oh, oh, now we're together. Come on, let's light up the sky. Just you and I. Habang pinapanood ko sina Elohim at Alkaline na tumatakbo sa unahan ko, napagtanto ko na ang pag-ehersisyo bilang isang pamilya ay hindi lang tungkol sa pagsunog ng calories o pagpapalakas ng muscles. Ito ay tungkol sa intentional connection. Sa mundo na punong-puno ng distractions, kasama na ang mga gadgets, ng internet, at mabilis na takbo ng buhay, ang oras na ito sa bukid ng aming napakahalagang space. Dito, limit ang cellphone. Pero napakalakas ng signal ng aming ugnayan bilang mag-ama. Sa bawat hininga ng sariwang hangin, sabay-sabay na kaming nagiging present sa bawat sandali. Napansin nyo ba, kapag natitipalok ang mga bata sa uka-ukang lupa, madalas hindi sila umiiyak. May mga bata na tumatawa pa at bumabangon at itinutuloy ang takbo. Ito ang itinuturo ng ehersisyo sa pamilya. Ang tawag ay resilience o katatagan. Tinuturo ko sa aking mga anak na sa buhay, hindi laging semento ang dahan. May mga lubak, may mga pagkakataong mawawalan tayo ng balanse. Pero dahil magkakasama kami, alam nilang may aalalay sa kanila. Sa bawat kilometrong tinatahak namin, inuhubog natin ang kanilang disiplina at determinasyon na tapusin ang nasimulan. Ang mga aral na natututunan nila rito at sa buhay, ipaunin nila hanggang sa kanilang paglaki. Bilang isang magulang at isang naturopathic practitioner, naniniwala ako na ang pinakamahalagang pamanang maibibigay ko sa mga anak ko, kina Elohim, Alkaline, ay hindi material na bagay, kundi physical literacy. Gusto ko silang lumaki na may pagmamahal sa paggalaw at paggalang sa kanilang sariling katawan. Gayon din, meron silang spiritual literacy o may takot sa Diyos. Bilang pagtatapos, lagi natin ipagpasalamat sa Diyos ang lakas na ipinahiram niya sa atin araw-araw. Ang makasama ang aking pamilya sa ganitong kapayapaan ay isang malaking biyaya. Tandaan natin,
Ang kalusugan ng katawan ay paghahanda para sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa lupa tayo kukuha ng lakas. At sa lupa rin magmumula ang ating pagkain. Mula sa Doc and Wellness Farm, ako ang inyong Doc Edward. Manatiling malakas, manatiling handa at manatiling mapagkumbaba.